So the main reason why VP Sara Duterte is actually experiencing all of these trials and suffering at pagpapahirap sa pamilya niya at sa mga taong nakapaligid sa kanya, lahat ito nag-ugat mula sa mga taong pinagkatiwalaan niya. Mga taong nagtraidor sa kanya, mga taong akala niya kasama niya sa paggawa ng mga magagandang bagay, sa pagtuloy sa mga nasimulan ng ama niya. And she was warned actually, nasabihan naman siya regarding all of the possible things that may happen kung makikipag-partner siya sa kanyang partner. Sa kanyang unity partner, alam niyo na kung sino yun. Despite all of the warnings, the red flags, and of course, despite of her personal knowledge regarding these kind of people, tinulungan pa rin niya para mailuklok at mailagay sa pwesto ang mga ito. Even if she knows what these people are capable of doing. So is Sara Duterte to blame for all of these hardships and suffering na lahat ngayon ng Pilipino ay na-experience din? Sadly, she is actually part of the problem. She is part to blame. And she already recognized her mistakes. She already said sorry. So what needs to happen now is for VP Sara Duterte to actually redeem herself and save herself from this impeachment trial para naman makabawi naman siya sa mga Pilipino, di ba? For all the trouble that this uni team caused. So I still believe na yung main person who have caused this problem, siya pa rin talagang may kayang lumutas. Lalo pa kung yung mga nagpapanggap na anti-corruption na ayaw daw nila ng mga ginagawa ng admin, actually, sila pa yung sumusuporta sa mga nangyayari ngayon na hindi ka nais-nais. We, the Filipino people, deserve the truth and a fair trial for VP Sara, of course. And this is not because I'm pro Duterte, but because I want all of us Filipinos to have the chance for equal justice. Kita nyo, Vice President na yan. Pero ganun-ganun na lang nila gawa ng kaso, ng mga pagbintangan ng kung ano-ano. So, paano pa tayong mga ordinaryong tao, di ba? I'm not pro Duterte, hindi ako pro Sara. Pero gusto ko pa din ng fair trial, di ba? At saka, in the first place, hindi naman dapat nangyayari ang trial na yan Ang dami nang nag-abolish dyan Sandigan Bayan, etc. Panglimang ano na nga nila yan file para matuloy lang yan lintik na impeachment trial na yan. Ang dami-daming problema ng Pilipinas na hindi na prioritize ngayon, di ba? So what's the moral lesson on this? Huwag kayo magtiwala sa mga alam nyong taong tatraidoring kayo, sisiraan lang kayo, gumawa na ng kasamaan towards other people. Hindi naging authentic, hindi naging makatotohanan, naging makasarili. Lahat ng red flags na yan, lahat ng signs ng pagiging masamang tao, dapat tinitake into account ninyo. Hindi yung porket papabor sa inyo, tingin nyo makakatulong sa inyo, okay na. Dapat tandaan nyo na may mga tao din na maapektuhan sa mga maling desisyon ninyo. Kung yung mga taong yan gumawa ng kasamaan sa inyo, paano pa sa ibang tao na nasa paligid ninyo? So, ayun. Not everyone deserves the ill effects of poor decision making. Pero one must stand up for it. Kailangan panindigan. Kung mali, ayusin, di ba? Pero kung yun ang moral lesson dito. Kung alam mo nang gagawa ng kasamaan, ng mali, ng mga bagay na hindi nakakatuwa, mga bagay na hindi tama, dapat sa umpisa pa lang, cut off na. That's all.